November 24, 1971. Isang passenger airplane ang naghahanda na lumipad mula Portland patungong Seattle. Sa oras na ito, isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at sunshades ay kasama rin sa eroplano at naupo sa huling hanay ng cabin. Di nagtagal pagkatapos lumipad ang eroplano, nag-abot siya ng isang tala sa isang flight attendant. Ang tala ay nakasulat, "Mayroon akong bomba, umupo sa tabi ko at makipag-usap." Humingi siya ng $200,000 na cash, 4 na parachute at isang truck na naghihintay sa Seattle. Nang lumapag ang eroplano, binigay ng mga autoridad ang kanyang mga kahilingan at pinalaya rin niya ang mga pasahero at inutusan ng piloto na lumipad muli sa ibang eroplano. Sa pagkakataong ito, ang destinasyon ay Mexico City. Sa isang lugar sa pagitan ng Seattle at Mexico City, binuksan ng lalaki ang likurang pinto at nagparachute palayo kasama ang lahat ng pera. Sa loob ng mga dekada, sinusubaybayan ng FBI ang libu-libong mga pahiwatig at ikinandado ang kaso sa 5 pangunahing suspect. Ngunit ang tunay na suspect ay hindi kailanman nahuli hanggang 2022 nang ihayag ang pagkakakilanlan ng salarin sa likod ng mga eksena. Ito ang kwento ng pinaka-mahiwagang pag-hijack sa kasaysayan ng Amerika. Ang pag-hijack ni Cooper ay naging alamat hindi lamang para sa kanyang pagtakas kundi pati na rin sa kanyang maingat na pagpaplano. Pinili niya ang Flight 305, isang maikling 30 minutong paglipad sa pagitan ng Portland at Seattle, at pagkatapos ay tinukoy ang isang Boeing 727 para sa paglipad patungong Mexico City na may unique feature na tanging ang mga pamilyar sa aviation ang nakakaalam. Maaari nitong ibaba ang likurang hatch habang lumilipad. Humiling siya ng 4 na parachute at gumamit ng isa. Malamang na ipalagay sa FBI na nang hostage siya. Isang hakbang na pumigil sa mga autoridad na pakialaman ang kagamitan. Alam din niya kung ano talaga ang hihilingin. $200,000 sa maliliit na perang papel na mas madaling dalhin at untraceable. Isang refueling truck na naka-standby at pinalipad ang eroplano sa mababang altitude at low speed na lahat ay perpekto para sa parachuting. Halos wala siyang naiwan, tanging kurbata at ilang upos ng sigarilyo at kinuha pa ang sulat na iniabot niya sa flight attendant. At gumana ang plano dahil ang tanging impormasyon ng FBI ay ang pseudonym na Cooper na nakalagay sa ticket. Nang ligtas niyang mailabas ang mga pasahero sa Seattle, halos tapos na ang kanyang plano. Muling lumipad ang eroplano dakong alas 7:30 ng gabi. Kasama lamang si Cooper at 4 na crew members ang sakay. Gayunpaman, ang kanyang mga instructions ay hindi pangkaraniwang tiyak. Ang eroplano ay kailangang lumipad sa ibaba ng 3,000 metro. Ang landing gear ay nakababa. Ang mga pakpak ay nakatakda sa 15 degrees at ang likurang pinto ay naka-unlock. Ang mga ito ay hindi random na mga detalye. Ang pagsasaayos ng paglipad na ito ay magpapabagal sa sasakyang panghimpapawid. Ang mga crew ay tumutol at sinabi na ang pinto ay hindi maaaring manatiling bukas habang lumilipad. Sumang-ayon si Cooper na bawiin ang pinto, ngunit nilinaw na sa sandaling siya ay nasa eroplano. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng paglipad, hiniling ni Cooper ang flight attendant na pumasok sa cockpit at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Pagkatapos, isinuot ni Cooper ang kanyang parachute, tumalon pababa at hindi na muling nakita pa. Matapos mawala si Cooper, sinimulan ng FBI na itrack ang pera. Simple lang ang kanilang ideya, gawing hindi magamit ang pera. Ang $200,000 na ransom ni Cooper ay binubuo ng $10,020 na perang papel. Ang serial number ng bawat bill ay naitala bago ang handover. Ang listahan ng serial number ay ipinadala sa mga bangko, kasino sa buong bansa. Ang ilang mga dyaryo ay naglathala pa ng mga serial number at nag-alok ng pabuya sa sino mang nakakita ng katugmang bill. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, walang lumabas na pera. Hanggang sa makalipas ang halos 10 taon noong 1980, isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang batang lalaki na nagngangalang Brian Ingram ang nakakita ng 3 bundle ng nabubulok na cash na nagkakahalaga ng $5,880 habang naghuhukay ng fire pit sa beach. Ang mga serial number ay eksaktong tumugma sa ransom, ngunit ang lokasyon ay hindi makatwiran. Ang beach ay 30 kilometro ang layo mula sa parachute jump site at nasa tapat ng daloy ng Columbia River. Ang mas kakaiba ay ang rubber band sa harap ng bundle ay buo pa rin, ngunit sa mga huling pagsusuri ay ipinakita na ang ganitong uri ng goma ay mababawasan sa loob ng 1 taon kung malantad sa natural na kapaligiran. Kaya paano napunta ang pera doon?
at nabuhay sa halos 10 taon. Ito ay inilibing ni Cooper at aksidenteng nahulog o doon ba ito inilagay para itago? Ang pagtuklas na ito ay ganap na binawi ang kaso at lumikha ng isa pang misteryo sa loob ng misteryo. Sa loob ng higit sa 50 taon, ang FBI ay nag-imbestiga ng higit sa 1,000 mga suspek, ngunit walang napatunayang may kaugnayan sa pag-hijack. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga pangalan na namumukod tangi. Ang isa ay si Robert, isang veterano sa Vietnam War, eksperto sa eksplosibo at kriminal na may kahina-hinalang nakaraan, ngunit napakabata pa niya at hindi tugma ang kulay ng kanyang mata. Nariyan din si Kenneth, isang dating empleyado ng Northwest Airlines at mga straggler na nasa parehong edad at alamang tungkol sa mga eroplano. Nag-iwan pa siya ng malaking halaga pagkatapos ng kanyang kamatayan, ngunit ang kanyang taas at timbang ay hindi tugma sa paglalarawan ng mga saksi. Ang iba, tulad ni Dwayne at William Smith, ay may mga nakakaintriga na koneksyon, mga record ng militar at pagkakatulad sa hitsura, ngunit walang tiyak na ebidensya. Ngunit isang pambihirang tagumpay ang lumitaw. Matapos muling masuri ang itim na kurbata na iniwan ni Cooper sa pamamagitan ng isang electron microscope, natagpuan ang mga bihirang particle, angkop ang purong titanium na umiiral lamang sa mga partikular na industriya tulad ng aerospace manufacturing noong unang bahagi ng 1970s. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na maaaring nagtrabaho si Cooper sa high-tech o defense-related fields. Baka may kinalaman pa ito sa gobyerno. 2022. Ang retiradong piloto na si Greer ay nakagawa ng nakakagulat na pagtuklas sa pamilya McCoy sa Utah. Ang isang modified military parachute na may parehong mga detalye tulad ng ginamit noong 1971 hijacking ay natagpuan kasama ng mga personal na gamit ni McCoy. Si McCoy ay isang kilalang hijacker at dating Vietnam War helicopter pilot. Nagsagawa siya ng halos magkaparehong pag-hijack 5 buwan lamang pagkatapos ng pag-hijack ni Cooper na may parehong eroplano at parehong paraan ng pagtakas, ngunit may ibang disguise. Siya ay inaresto at nakatakas mula sa bilangguan at napatay sa isang labanan sa FBI noong 1974. Sa loob ng mga dekada, walang nakapagpapatunay na siya rin si Cooper, ngunit ngayon ay lumitaw ang ebidensya. Bilang karagdagan sa parachute, natagpuan din ni Greer ang tala ng paglipad ni McCoy na nagtala ng 39 na military parachute at 8 sibilyan na free-fall parachute bago ang pag-hijack ng Cooper. Kasunod nito, kinuha ng FBI ang parachute at sinimulan ng pagsusuri sa DNA at sinubukang humingi ng sample sa mga anak ni McCoy. Bagamat hindi kinumpirma ng FBI ang anumang impormasyon, lahat ng nakuhang ebidensya ay naipadala na ngayon sa nangungunang forensic laboratory ng FBI sa Quantico. Sa loob ng maraming dekada, ang tanong kung sino si Cooper ay nanatiling misteryo, ngunit ngayon, ang pangalang Richard McCoy ay maaaring ang sagot.